Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Dalangin ko po na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Let's start our day with an attitude of gratitude. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng anibersaryo ng ating minamahal na Knox United Methodist Church. Ang ating pong tema ay From Generation to Generation, a Legacy of Faith, Resilience, and Revival. #Legacy. Kaya sama-sama tayong muli magbulay ng salita ng Diyos dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in deepest sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them.
Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will hold your people in my heart. Amen. Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri. Nawa makita po sa atin ang kagalakan ng pangangaral ng Ebanghelyo. At nawa, wag po tayong matakot na sabihin, Lord, here am I. Ang title po ng ating devotion sa umagang ito ay The Transforming Power of the Gospel. At ang teksto pong ating pagbabatayan ay matatagpuan sa aklat ng Roma, Kabanata 1, talata 16. Ganito po ang sinasabi, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. For I am not ashamed of the gospel, but it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Gaano po tayo katapang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? May mga karanasan po ba tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita? Masasabi po ba nating hindi natin ikahihiya ang mabuting balita ng kaligtasan? Ang talata po ay nagpapahayag ng matinding pag-ibig at walang pagdududang pagtitiwala ni Pablo sa Diyos at sa salita ng Diyos. Bakit po kaya ganun na lang ang katiyakan sa puso ni Pablo sa pagtitiwala sa Diyos? Sapagkat siya po mismo ay may personal encounter sa Diyos. Kung maaalala po natin nang mangusap sa kanya ang Diyos sa daang Damasco, batid niyang ang ating Panginoong Hesus ay hindi tao lamang. Nananampalataya siyang si Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, nakipamuhay, namatay sa krus ng Kalbaryo, ng buhay na maguli at siya ay babalik sa wakas ng panahon. Kung babalikan po natin, hindi po biro ang sinapit ni Apostol Pablo sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Naranasan niyang siya'y mabilanggo, hagupitin, lumubog ang sinasakyang pandagat, ang batuhin at marami pa pong iba. Ang sabi po sa ating talata, ang magandang balita ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, ang mabuting balita po ay para sa lahat ng sumasampalataya. Para sa lahat. Kung nais nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, sumampalataya po tayo sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Hindi po nagbabago ang ating Diyos. Tingnan din po natin ang kasigasigan ni Apostol Pablo. Maibahagi lamang ang mabuting balita sa lahat ng kanyang maaabot. Nawa po tayong mga mananampalataya ay tanggapin natin ang tungkulin po natin mula sa Panginoon. Ito po ay ano po yon? Ibahagi ang Ebanghelyo upang marami ang sumampalataya at makaranas ng kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan niyang kayang bumago ng puso at isipan ng tao. Idalangin po natin sa umagang ito na magkaroon tayo ng boldness, ng katapangan at kasigasigan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay,
mga kaibigan, at iba pang mga kapwa natin na nakakasalamuha natin. Kapangyarihan, kaligtasan, at kabaguhan po ng buhay ang ating ibabahagi. Kaya wag po natin itong ikahiya. Sa halip, idalangin nating bigyan tayo ng pagkakataong makapag-aral at makapagbahagi ng salita ng Diyos ng buong katiyakan sa ating mga puso. Gaano po natin pinakananais na magtamo ng kaligtasan ang iba? Makaranas sila ng kabaguhan ng buhay. Sigurado po tayo, hindi po tayo masaya na may mapahamak. Amen? Kaya mag-engage po tayo sa pangangaral. Huwag po tayong mahiya. Huwag po natin itong ikahiya. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito, sa mensahe na inyong kaloob sa amin, sa paalala na wala kaming kailangang ikahiya, Panginoon, sa pag-share ng mabuting balita. Patawarin niyo po kami na madalas napipigilan kami ng hiya, Panginoon. Ngunit sana mas maniig, Panginoon, yung love namin sa aming kapwa. Hindi namin nanaisin na kami lamang ang makaranas, Panginoon, ng kung ano man yung magagandang bagay na ipinaranas niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming umabot sa kanila. Maranasan ka po nila sa pamamagitan ng aming mga pagbabahagi, sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong buhay na salita. Ang kailangan po naming gawin ay humakbang at ipahayag ito. Sapagkat, Panginoon, ang kapangyarihan po ninyo, Panginoon, ang patuloy naming hihilingin na kumilos sa aming lahat. Sa aming pangangaral, sa aming pag-aaral, sa aming pag-abot sa aming mga kapatid at sa mga taong inilalapit ninyo sa amin, upang ang lahat ay maligtas na nagdahilan, Panginoon, ng inyong pagparito. Tulungan niyo po kami, huwag namin kayong mabigo sa tungkulin na ipinagkatiwala ninyo sa bawat isa sa amin. Lord, sa sandali pong ito, nilalapit namin ang mga kasama namin na nagdi-devotion online. I-bless niyo po sila. Kayo po ang nakababatid, anuman po ang kanilang mga pinagdadaanan, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo po sila. At lahat ng kanila pang gagawin sa maghapon. Nawa maranasan nila, Panginoon, naming lahat ang inyong presensya. Lord, dinadalangin po namin ang mga may karamdaman, hipuin at pagalingin ninyo po. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Kung kaya't ipinagkakatiwala po namin ang lahat sa inyo. Hilusan po ninyo ang aming mga kapatid na ito. Gayon din ang mga kapatid naming nasa mahigpit na pagsubok ng buhay. Nawa mapagtagumpayan po nila ito nang may katagumpayan sa iyong biyaya, sa pangalan ni Jesus. Lord, ang bawat iglesia, kayo po ang magpala. Hindi lamang ang United Methodist Church, kung hindi lahat, Panginoon, na nais na makabahagi, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong mga salita at ng kaligtasan. Tulungan niyo po kaming lahat, magkaisa at magmahalan. Lord, dinadalangin din po namin ang lahat ng mga bansa, Panginoon. Nawa magbuklod kami at magmahalan. Matigil na po ang alitan, Panginoon. At hilumin ang mga naapektuhan nito. Lord, dinadalangin po namin ang mga may birthday ngayon. I-bless niyo po ang bawat isang may birthday at anuman yung mga dalangin nila sa puso ay patuloy ninyong ipagkaloob. Gayon din po, Panginoon, ang mga may anniversary ng kasal ngayon. Pangunahan niyo po ang kanilang pamilyang itinatag. Ikaw nawa ang maranasan nilang kumikilos na buhay sa kanilang tahanan. Puspusin niyo po sila ng pag-ibig. Lord, ito pong aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. And mga kapatid, nais po namin kayong anyayahan mamayang gabi, 6 p.m. po, para po sa ating Healing and Revival Night. Ano po, atin po itong idalangin at alam po nating napakahalaga po ito
sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po sa bawat isa, kundi sa ating iglesia sa kabuuan. Mamaya po, 6 p.m. Sa darating po na linggo, tayo po ay inaanyayahan na makibahagi sa ating pagdiriwang ng ika-126th anniversary ng ating minamahal na iglesia, ang Knox United Methodist Church. Muli po, happy birthday po sa ating lahat na may birthday today at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devotion o kaya naman po itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay natin masaya at puno ng pag-asa. Kita-kita po tayo sa Thursday. God bless po.